So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, bistado na naman po yung bagong kasinungalingan na pinagkakalat ng ating baliw at sintu-sintong Vice Presidente na si Sara Duterte. Kasi ang sabi niya nga no, na nahuli niya raw po si Presidente Bongbong Marcos na lasing, last 10 ng umaga. No? So ngayon, papakita natin mga kababayan na may ebidensya tayo na hindi po ito totoo. So baka sabihin nyo na naman dyan no, na Takeru, alam na namin sinungaling si Sara. Bakit kino-content nyo pa? Ang point natin dito mga kababayan, tandaan po natin, ang pinipigilan natin dito, maging presidente po ang isang baliw na Sara Duterte sa 2028. So kailan tayo kikilos? Pag malapit ng eleksyon? Maganda ngayon pa lang po, ina-expose na po natin yung lahat po ng katangahan, no, pagnanakaw at kasinungalingan po na nilalabas po ni Sara. No? So ayun po yung pinaka main goal natin dito. So ngayon pag-usapan natin yan, no. At syempre tayo may ebidensya tayo dito. Okay. So nagsimula po kasi ito dun po sa failure na comment ni Claire Castro. Okay. So para malinaw naman no, just bear with me no. So sabi dito sa balita from GMA News, sabi dito VP Sara, no? VP Sara sa hirit ng palasyo, nabigo siya bilang Deputy Chief. Ang failure is yung 10:30 AM pa lang, amoy alak ka na. So, ang nagbibintangan niya dito si PBBM, no? So, continue natin. Sabi niya pa dito, ito para maganda, basahin natin ng Tagalog. Okay. Ayon pa kay Duterte, amoy alak umano si Marcos nang umagang isumiti niya ang kanyang pagbibitiw, no? Kasi nga po, alam naman po natin no, na itong baliw na Sara Duterte, naging Deputy Secretary po ito at nag-resign po siya. So, nag-resign daw po siya. Pagpasa niya raw po ng resignation letter, nakita niya daw po si PBBM na amoy alak daw po ng alas 10 ng umaga. O, continue natin. Sabi dito amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon ko na na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako failure. Siguro ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na, dagdag pa niya. Actually, sinungaling po ito, no? Kasi may ebidensya tayo, hindi totoo ito. No? So, ngayon, ang point ko dito mga ka-Streetwise, no? Si Sara Duterte, no, parang si Sara Duterte, para siyang kismosa sa kalsada. Alam mo yun? Yung basta makapagbitaw lang po ng kasinungalingan, kahit walang ebidensya, at kahit po na mabisto, no, walang issue sa kanya. Tingnan ninyo ginagawa ni Sara, no? Magkakalat ng fake news. Pag nabistong fake news nga, tatalo na lang sa isang issue na parang walang nangyari. Di ba? Ganyan ba ang gusto ng mga leaders na maging presidente ng Pilipinas? Sinungaling? Sinungaling na nga. No, magnanakaw pa, boba pa, may saltik pa yung utak, amoy putok pa. Para mas maganda na para mas maintindihan po natin yung report po na to, merong balita dito from News 5. So panoorin muna natin to President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na amoy alak daw nang kausapin niya noong nagbitiw siya bilang DepEd Secretary. May sagot naman dyan ang palasyo. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa kanyang panahon. Banat ng palasyo sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na napag-iiwanan na raw ang edukasyon sa Pilipinas. Nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Ang bise, napaha, ano raw hugot ng komentong complete failure. Nung nag-resign nga raw siya ay pinigilan pa siya ni Pangulong Bongbong Marcos. So ano daw yung hugot ng complete failure? So napakasimple lang. Puta 6,000 po na classroom yung target. Ang napagawa niya lang po 190. Mamaya sasabihin naman dito Puta doon palang failure na Pero tingnan natin, ano ba yung rason ni Sara kung bakit hindi siya failure? Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Ang matindi pa, amoy alak pangaraw ang Pangulo nung nag-usap sila sa palasyo noong June 19, 2024. Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Hindi ako ang failure. Parang ang swerte naman ni Sara, no? Nung pag-resign niya, sakto si Presidente na sa Malacanang. Ayos no? Siguro, ang failure is yung
10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Sa isang pahayag, hindi direktang Ano, di ba? Ito yung intriga nila eh, no? Actually, the first place, mga kababayan, no, alam naman po natin no, na si Presidente Bongbong Marcos, isa na lang po kidney niyan. No, isa na lang po kidney ni Presidente. Mag-iinom pa ba yan? Simula noong 1984 ata, no, dinonate niya na nga po, no, 1984, no, from 1984, dinonate na nga po ni PBBM yung kanyang isang kidney sa tatay niya. So, matagal na, no, tapos, bobo talaga. sinagot ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang tungkol sa umano'y amoy alak ang Pangulo. Pero sinabi niyang walang katotohanan ang mga kwento ng bise. Pasarin niya pa, si PBBM ay hindi tulad ng iba na tanghali gumising kaya laging napupuyat ang mga taga-media para mag-cover. At ang hindi mag-gets ni VP Sara na complete failure comment ng palasyo, pinagdiinan pang lalo ni Castro. Noong panahon daw ng bise sa DepEd, 192 classroom lang ang natapos sa higit 6,000 target. Ano raw nangyari sa 100 million pesos na peking voucher para sa ghost students? Pati sa higit 1 milyong gadget, laptop at school materials na hindi na ipamahagi. Nauna na ring nag-react ang grupo ng mga guro sa sinabi ni VP Sara na napag-iwanan ng edukasyon sa bansa. Sabi ng ACT Teacher Party List, walang karapatang magreklamo ang hindi naman nagtatrabaho pero nanindigan ang bise. We're actually behind sa education system natin. That is a fact of the Philippines. Nagbabalik In fact, in the Philippines, oh, alam niyo kung ano yung fact dito? Fact dito, yung kasinungalingan ni Sara. So, tandaan natin mga kababayan, no, yung sabi ni Sara, 10:30 a.m., pumunta daw po siya sa Malacanang para magbigay daw ng resignation niya bilang Deputy Secretary. At inabot niya raw ito kay PBBM. No? Sabi niya. Tapos nagbeso-beso daw sila and then eventually, naamoy niya nga daw po na amoy alak si PBBM. 10:30 in the morning. Yun nga lang mga kababayan, iba pa yung nakalagay pa sa record dito. Ito sa harapan mo, tanga talaga ng mga to, no? O mga DDS na naniniwala kay Sara, tingnan nyo to, ah. Ito na balita to June 19. Yung mismong araw na nag-resign si Sara, no? Pagkakaalam ko, ah. O sabi dito, June 19, 2024, so last year. Oh. VP Sara resigns as DepEd Chief. Oh. So, basahin natin na. Sabi dito, okay. Vice President Sara Duterte stepped down as Education Secretary and Vice Chairperson of the government's Anti-Communist Task Force, Malacanang announced on Wednesday. O bakit? According to Presidential Communications Office, Secretary Chelo Gerafil, si Chelo Gerafil, Duterte went to Malacanang at 2:21 p.m. Wednesday to tender her resignation as a member of the cabinet. Secretary of Department of Education and Vice Chairperson of the NTF-ELCAC. So ngayon, anong oras pumunta si Sara Duterte sa Malacanang? 2:21 p.m. Hapon na. Hindi ko alam kung dalawang BBM ba yung nakausap niya. Hindi. Ang point dito, sige. So, ibig sabihin pala, no, si Sara Duterte nag-file ng resignation. Kung kukunin natin yung logic ni Sara, no, nag-file siya ng resignation umaga 10:30. Kung saan niya nga nakausap si PBBM na lasing. Sabi niya, di ba? Tapos bumalik siya ng Malacanang para mag-file ulit ng resignation sa PCO ba, o so whatsoever, no, ng 2:21 p.m. naman. Buti na lang kamo may balita, no? Alam nyo, ang point dito, no? Puta, bobo lang gagawa nun. Bobo na lang po ang DDS na ilulusot pa talaga ito. Kasi malamang ganun na sabi ng mga DDS eh. Takeru, baka 2 beses pumunta. Tanga. Puta, una pa lang, pumunta ka na presidente na kausap mo. Diba? Una pa lang, pag-resign ni Sara, alas 10 ng umaga, presidente na kausap mo, tapos babalik ka pa para mag-resign sa mas mababa pa sa presidente. Parang tanga naman nun. Ang tanga-tanga mo naman kung gano'n yung logic mo. So, ang malinaw dito mga kababayan, in my own opinion, sinungaling si Sara. Hindi siya pumunta ng 10:30 ng umaga. Pumunta siya doon 2:21 ng hapon. So, ang point ko dito mga kababayan, paano tayo maniniwala doon sa sinasabi ni Sara, isa pa lang mali na. Kasi ako po, naniniwala po ako na pag sa isang statement pa lang nagkamali na, mali na po lahat yan. Sinungaling na po lahat yan. O ngayon, paano tatanggi ni Sara to? Utang na talaga ni Sara, napakasinungaling. Pagkatapos ito ngayon, bistado na natin si Sara. No? Bistado si Sara.
na nagsinungaling. Ang gagawin lang po ni Sara, mag-move on na siya dito. Parang walang nangyari. O ngayon, paano sasagutin ni Sara Duterte to? Na sinabi niya nga po na si PBBM po ay nakita niyang lasing ng alas 10 ng umaga, 10:30 ng umaga. At ngayon, ang base po sa record nga po na meron sa Malacanang, 10:21 PM pala siya pumunta doon. So, sino kausap niya doon? O, di ba? Baka kamukha lang ng presidente. Malaman tanga ka lang. Ayun lang. O, di ba? At least you get the point, no? So, actually, hindi lang naman ito yung first time na ginawa ni Sara to. Maraming beses na po. At minsan, nagiging redundant na nga po tayo, no? Ulit po na pagsisinungaling ni Sara. Pero ano magagawa natin? Sinungaling eh. Alangan, hindi naman natin i-content. Di ba? Kasi po ito pong ginagawa po natin, awareness po ito sa mga tao. Especially baka sakali may makapanood na DDS nito, ng video po natin na to, may masmasan. Kung hindi man ngayon mapanood, baka sa 2028 mapanood, itong mga videos nga po na na-expose natin si Sara na sinungaling, baka sakali sa election may masmasan. No? Kasi wag po natin masyadong in-underestimate si Sara. Tandaan po natin, no, na kahit nga po bumaba po yung numbers si Sara, siya pa rin po yung nangunguna sa mga survey bilang presidente sa 2028. So, ganyan talaga katanga siguro mga Pilipino, di ba? Putang, boba, iboboto yung presidente ng Pilipinas, boba, katulad ni Sara. Nakita nyo kanina kung paano magsalita? Parang bata magsalita. Oh. By the way, no? So, kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, sa pinakita nga na nating ebidensya na itong si Sara nga po ay sinungaling. Kayo ba, naniniwala pa rin po ba kayo kay Sara? Tanga-tanga nyo naman. Yeah, so, yun, nasa comment na po sa baba. At binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. At kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush!